Kami nasusunugan yung building dito. Na-stuck na kami sa room. Ang usok na dito sa loob. Hawak-hawak ko yung baby. Yung baby dito, hirap na din. Nalunod na kami sa usok. Pray niyo ako na lalabot ako. Hindi na ako Kami nasusunugan yung building dito. Na-stuck na kami sa room. Ang usok na dito sa loob. Hawak-hawak ko yung baby. Tulungan niyo kami, tulungan niyo. Nasusunog na kami. Hirap na ako makahinga. Yung baby dito, hirap na din. Nalunod na kami sa usok. Pray niyo ako na lalabot ako. Hindi na ako Welcome back to the channel. Isang malawakang sunog ang tumama sa Wangfu Court, isang high-rise residential complex sa Taipo District, Hong Kong. Ayon sa ulat ng mga otoridad, 55 na katao na ang kumpirmadong patay kabilang ang isang bumbero. Maraming building sa complex ang nasunog at ang initial na ignition ay mula sa external scaffolding, construction netting na mabilis kumalat ang apoy dahil lumano sa flammable materials tulad ng styrofoam at hindi fire resistance na mga netting. Apat na gusali na ang nasugpo na ang apoy pero may tatlo pa ring bahagi ang sunog habang nagpapatuloy ang rescue operations dahil sa matinding init at usok na nagpapahirap sa pagpasok. Tatlong lalaki, kinabibilangan ng 2 directors at isang engineer consultant mula sa construction company na nagre-renovate sa complex ang inaresto na dahil sa suspetsya ng manslaughter. Pinaniniwala ang may malubhang kapabayaan sa paggamit ng hindi angkop na mga materyales. Ngayon, ayon sa Department of Foreign Affairs, wala pang kumpirmadong Pilipinong nasawi o nasugatan dahil sa sunog. Meron din mga reports na may ilang Pilipino raw na maaring natrap sa mga nasusunog na gusali at ang konsulado sa Hong Kong ay tumatanggap ng mga ulat sa kasalukuyan at bine-verify pa ang mga ito. Sa isang article naman ng Philippine Tribune, meron daw 19 Filipino OFWs na na-rescue na mula sa sunog at ang isa sa kanila ay nasa ospital. Sa kasalukuyan, bagamat may mga ulat at posibleng Pilipino ang apektado, walang opisyal na kumpirmasyon pa mula sa DFA or konsulado. So isang malungkot na balita, but we wish them all the best, speedy recovery at sana ay makaahon sila sa isang trahedya na ito. All our prayers and support goes out to all the families affected in Hong Kong.